Hello Libra, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you for your support. I truly appreciate it. God bless you all, Libra. Thank you for your mga comments at sa mga likes and subscribes ninyo. Thank you po. Lemuria returns. Ayan, sabi dito, ocean conservation, community, and earthly spirituality. So, parang yung connection ninyo ito siguro kay Mother Earth, no? Probably, ang iba sa inyo since siguro, yung parang siguro environmentalist din kayo, no? Somehow siguro may mga ganong ganap kayo. Kaya meron tayong ocean conservation. So, siguro, nagda-dive din kayo, yung ganon. At baka kayo isa kayong volunteer din about, na related dito sa pagko-conserve ng ocean, 'di ba? Or ng any body of water, baka kayo, environmentalist talaga, yun ang napipick up ko dyan. Maaari din Libra, no, na siguro you are, yung parang, you belong to a community wherein nagangalaga kayo, no, nagtutulungan kayo para alagaan ang nature, lalong-lalo na ang body of water, no, like the ocean. What else? We have reflections. Ayan, so kailangan ninyo dito na mag-me time, no? Reflection mode ang dapat na peg ngayon ni Libra. Maybe there are things na kailangan mong pag-aralan, kailangan mong pakiramdaman, kailangan mong pag-isipan, yung mga ganon, no? At tingnan ninyo, what you contemplate can actualize. Ayan. So, pwedeng mangyari kung ano man ang i-contemplate ninyo, ano man ang pag-iisipan ninyo sa ngayon. Baka things, no, na i-imagine ninyo ay maaring yan ay mangyari agad. Yan ay maaring mag-manifest agad sa inyong 3D reality. We have the Sulky and her skin reclaiming your authenticity, which is really good, no? Napakalaking tagumpay ito ninyo, Libra, na muli, 'di ba? May embrace mo ng muli ang sarili mo, yung authentic self ninyo, yung mabibigyan ka muli ng pagkakataon na maging totoo kang muli sa sarili mo, maging honest ka sa sarili mo, kasi siguro for quite some time baka kayo ay, alam mo yun, walang kalayaan na maging ikaw. Parang hindi ka nagkaroon ng pagkakataon to be you. Yung ganun ba? Kasi siguro, baka dinidiktahan ka ng kung sino man, or baka restricted ka, no, ng kung sino man. There are people around you that's preventing you to be you, no? Pero ngayon, mababawi mo na ang sarili mong, yung freedom ninyo. We have a drift. Ayan, letting go. Ayan, so panahon na para i-release ninyo kung ano man ang mga bagay, sitwasyon or tao na hindi naman nagsiserve ng inyong highest good. Yung letting go na to also, no? So siguro, i-let go mo na din yung taong nagko-control sa buhay ninyo. You know, you're breaking away from that person. You're breaking away from that restrictive energy, no? So, good luck sa'yo. Tingnan natin kung ano pa ang sitwasyon. Ano pa mga mensahe para sa'yo. We have death energy, napakaganda. So, major transformation ito. So, merong malaking pagbabago. Alam mo ito, siguro yung, kaya kayo magka-come up with this energy na magla-let go na kayo, matututo na kayong magpakatapang, be brave, be courageous, na bawiin, no, yung inyong authenticity, bawiin ang inyong freedom, no, at yung mga bagay na yan, yung sitwasyon na yan, yan ang pinakamalaking pagbabago sa buhay ninyo, no, with the death energy, you're going to create changes sa buhay ninyo, iba't ibang pagbabago sa iba't ibang parte ng buhay ninyo, which is really good, no? Kasi maglalakas ng loob kayo na iwanan na kung ano man ang mga bagay, sitwasyon, 'di ba? Na nagpapabigat na lang sa iyo, nagpapahirap na lang sa iyo, yung ganun.
We have five of swords. Ayan. So, merong hindi kayo pagkakaintindihan siguro dito with someone. Merong away, merong diskusyon, no? You're not on the same wavelength with a person dito. Kaya, ayan, baka nag-walk away kayo or baka siya nag-walk away from you, no? At hindi kayo nagkaintindihan at some point. Speaking of death energy, speaking of new beginning, no? The full energy is a new beginning. So, meron talaga kayong gagawin ditong bago. You're embracing newness sa buhay ninyo. Baka bagong bagong trabaho, baka you are entering a new friendship, friendly relationship, bagong relationship din, no? Romantic, baka ganon. Or baka bagong endeavor, no? Bagong ventures. So maybe yun ang mga bagong yugto, no? Or bagong mga parte sa buhay ninyo. We have Five of Pentacles. Ayan. So, Five of Pentacles is energy na parang mabigat, no? Ang dinadala ninyo ditong problema, maaaring related ito sa pera, since this is a pentacle energy. So, baka meron kayong financial problem, financial constraints na pinagdadaanan sa ngayon, no? But, huwag kayong mag-alala, okay? Kasi tingnan ninyo, no, ang dilim na paligid, pero sa gitna, no, ang liwanag ng windows na yan. And those pentacles on the window, that represents hope, no? Kaya umasa lang kayo for the best possible outcome. Kahit ano man ang problema pinagdadaanan ninyo, pera man yan, or relationship man yan, or kung ano man, no? Always hope for the best possible outcome. Kasi when you're projecting hope, no, kapag hopeful ka, makakaasa ka na yung darating sa buhay mo positibo pangyayari. Ang darating sa buhay mo solusyon, no? Kalinawan sa inyong isipan para maituro sa iyo kung saan ang dapat na path na tahakin mo para mahanap mo ang solusyon. Kaya never give up. Kung ano man ang financial problem na pinagdadaanan mo, that is going to change, no? Soon that's going to change. Breakthrough will come in, okay? What else? We have shopping. Ayan. So, magkakaroon na nga kayo ng shopping Libra. So, definitely, magkakaroon kayo ng pera. Diba? Meron paparating na pera sa inyo dyan. At masosolve kung ano man ang problema mo dyan. No? Kung pera man yan. Kasi nga, magkakaroon kayo ng pan-shopping. Or, Libra, baka reverse ito. Depende sa inyong sitwasyon, ano? Pwedeng dahil sa pagsha-shopping ninyo, dahil siguro baka nag-overspend kayo. Kaya, ayan, nagkaroon ng problema sa pera, nagkulang na yung budget kasi baka hindi na monitor ng iba sa inyo na ang budget ninyo, baka lumagpas kayo doon, no, sa budget ninyo na pang shopping na gastos nyo pa para sa ibang bagay. Insurance. Yan. So, maybe meron kayong bayarin, no, sa insurance premium na baka nakaligtaan ninyo, baka hindi nyo to nakasali sa budget ninyo, no? Kaya ito, baka kaya kayo nagkakaroon ng ganyang sitwasyon, maybe because of shortage sa pera dahil sa insurance, no, hindi nyo nabayaran. What else? You have saving money, no? Ito yung magandang reminder para sa'yo na ngayon, mag-ipon, ano? Bago tayo mag-shopping, 'di ba? Dapat unahin muna natin yung savings. At importante na meron tayong savings kung pwede rin namang mag-save kung meron din naman pera na pang-save talaga, magtabi, 'di ba? Kahit magkano para ma-ensure nyo lang na pag kailangan ninyo ng pera, meron kayong huhugutin, 'di ba? Kung may shortage kung sa anumang parte, meron kayong huhugutin. So good luck sa iyo. Thank you for watching. Love and light. Namaste.